Isang masamang balita na naman patungkol dito sa ating pambatong si Cuadro Alas. Dahil nalalagay na po sa tuluyang termination itong kontrata ni Alas, Japanese promoter nito na si Masayuki Ito. Kung maalala, may paunang pangako itong si Ito na kung saan sa oras na maging maganda ang performance ni Alas dito kay Sanchez, ay magkakaroon po ng pag-reinstate ng kontrata nito sa nasabing promoter, okay? At nung nagkaroon nga po ng problema, ay nababalita po na tuluyan ng terminate ng nasabing promoter ang extension ng kontrata nito kay Cuadro Alas. Gano'n pa man, sa kauna-unahang pagkakataon ay ating i-expose ang naging main reason nitong nasabing promoter, kaya nito mistulang binibitawan na ngayon itong si Cuadro Alas, okay? Dahil para po sa kalaman ng lahat, kinausap ng dating matchmaker nitong si Cuadro Alas ang nasabing Japanese promoter na bitawan na itong si Cuadro Alas. Sa madaling salita ay sinulsulan ng nasabing matchmaker itong si Masayuki Ito na bitawan na ang ating pambatong si Cuadro Alas. At mula po sa ating nakuhang impormasyon ay nagkaroon pa po ng alok itong Manny Pacquiao promotion na kung saan nasa oras na bitawan nitong si Ito, itong si Cuadro Alas ay magbibigay daw ng 5 fighters itong MP promotion dito kay Masayuki Ito. Ganun pa man, umasa pa rin tayo na pagdating sa last minute ay magbago pa ang isip nitong si Ito at ma-extend pa ang kontrata ng ating pambato. Atin na rin natalakay sa mga previous na upload natin. Marami pa naman na option itong si Alas na kung saan ay pwede pa rin itong pumirma ng exclusive fight contract sa ibang bansa, partikular sa Mexico at sa Saudi, okay? Gano'n pa man, ang lahat ng ito ay may sasakatuparan lamang kung hindi malalagay sa alanganin itong lisensya ni Cuadro Alas, okay? Dahil atin na rin naibalita na nagsampa ang isang boxing judge sa Games and Amusement Board para tanggalan ng lisensya ang ating kampiyon, okay? Atin pong ipapaliwanag kung ano ang totoong dahilan kung bakit masyadong frustrated itong dating promoter ni Casimero. Unang-una ay alam naman natin na boxing is all about politics and business at the same time, okay? Kumbaga, ang lahat po ng mga promoters ay nakahilera para sa isang malakihang laban na kung saan sila po ay kumikita ng malaki mula po sa cut. Okay, so hindi na po importante kung malakas or mahina yung kanilang pambato. Ang kanilang goal ay mabigyan ng malakihang laban ang kanilang mga boxer para sila ay kumita ng malaki. Okay? Kagaya na lamang ito nga modus ng MP promotion na kung saan ay kumukuha ito ng mga average fighter at kanilang minamanipulate ang rankings. Okay? At sa oras na ma-accelerate sa ranking ang kanilang mga alaga, ito ay ipapalaban nila sa isang boxing superstar. Okay? So halimbawa na lamang itong si Tapales, kung saan ito po ay inakyat sa rankings. Ginawa ng paraan. Supposedly ay talo dapat ito kontra sa former unified champion na si Murodjun Akhmadaliev. Ganun pa man, dahil po sa hocus-pocus at sa palakasan ay ipinanalo itong si Tapales upang maikasa ang laban nito kay Inoue. Sa madaling salita, mula dito ay kikita ng limpak-limpak ang nasabing handler. Hindi lamang po itong si Tapales ang pinakain ng nasabing matchmaker para lamang kumita ng malaki. Maging itong matandang si TJ Doheny ay alaga rin ng nasabing matchmaker at ito ay nagawa ng paraan upang ipakain kay Naoya Inoue upang ito ay kumita muli. At isama pa natin dyan yung pagpusta ng nasabing matchmaker dito kay Inoue. Saan ang mga matchmaker po ay naghahanap
ng ipapakain sa isang boxing superstar. Okay? At sa ikatlong pagkakataon, no, ay ginagawa ng paraan ng nasabing matchmaker, itong si Carl James Martin, na kung saan, no, ngayon pa lamang ito ay number 2 na sa WBO. Sa madaling salita, anytime soon, no, kung sakaling hindi pa umakyat sa 126, itong si Naoya Inoue ay sooner or later, itong si Carl James Martin eventually ay ipapakain din ng nasabing matchmaker dito kay Naoya Inoue. Okay? Ito po ang totoong dahilan kung bakit sadyang pinipigilan or frustrated, no, itong nasabing matchmaker na huwag matuloy ang nasabing match-up nitong si Casimero kontra kay Inoue. Dahil kung matutuloy nga naman ang laban ni Casimero, no, kontra dito kay Inoue, ay malaki po ang tsansa, no, na ito ay matalo ni Alas. At sa sandali na ito ay matalo ng ating kampiyon na si Casimero, ay mawawalan na po ng market value itong si Inoue. Okay? At eventually, ay hindi na po kikita ang nasabing matchmaker. Di na po matutuloy, no, yung pangatlong fighter, no, na supposedly ay hinahanda ng nasabing matchmaker na ipapakain muli dito kay Inoue. Yan po ang dark side sa likod ng boxing industry. Okay? Kaya kung mapapansin, out of nowhere ay biglaan na lamang inilagay sa rank number 2 etong si Carl James Martin. Kaya frustrated, kaya hanggang ngayon ay talagang ginagawan, no, ng kaliwat kanang demolition job, no, itong si Alas mula sa mga galamay ng nasabing matchmaker. Ang ating pambatong si Alas ay tuluyan ng bitawan, no, nitong si Masayuki Ito. Marami pa pong option, okay, para may kasa ang nasabing mega fight. Ay maaari pa pong magpakitang gilas itong si Casimero sa Saudi or sa Mexico. Yun na lamang po ang dalawang bansa, no, na kung saan ay may tsansa pa ang ating pambato na muling ibalik ang pangalan nito bilang isa sa mga kinatatakutan sa lower division. Kumbaga ay nasuppress po kasi, no, ng ilang taon itong si Cuadro Alas dahil limitado po ang naging exposure nito sa nasabing promoter na si Masayuki Ito. Okay? Ganun pa man ay hindi naman po natin masisisi itong si Ito dahil ito po ay isang baguhan pa lamang na promoter. At some point, no, ay kailangan din ni Cuadro Alas na pumirma, no, ng exclusive fight contract sa mga well-known promoter na kung saan ay matagal na sa industry. Kay Bugoy, Dwight, at sa ating promoter at manager. At nagpapasalamat po ako dahil